Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Bagyong Goryo na may international name na Podul. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan si Typhoon Goryo huling namataan sa layong 560 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, ito ay kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At narito nga yung latest track netong si Bagyong Goryo. Nakikita nga natin na posibleng maglandfall ito sa may Eastern Taiwan tomorrow afternoon. Pero bago ito maglandfall, posible pa rin magkaroon ng slight intensification at pagka-landfall nito ay posible na ngang humina itong si Bagyong Goryo hanggang sa isa na lang siyang remnant low pagdating ng August 15. Posible na nga rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Goryo by tomorrow evening. Dahil nga rin naman kay Bagyong Goryo nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lugar ng Batanes. At ang pinakamataas na nakita natin na possible wind signal ay signal number 2. Gayunpaman kapag nagkaroon ng pagbabago sa track o pagbabago sa radius ng bagyo, kapag mas lumaki pa yung radius niya or mas bumaba yung track niya, ay posibleng madagdagan yung areas na mayroong tropical cyclone wind signal or posible rin magbago ang pinakamataas na i-raise nating tropical cyclone wind signal. At sa kasulukuyan naman ay magdadala ang habagat o southwest monsoon ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan at bukas sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion naman ng Ilocos Norte. Meron din tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang 11 a.m. dito nga sa lugar ng Batanes. Inaasahan natin yung possible 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan. Kapag 50 to 100 millimeters yung pag-ulan, localized flooding posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malalapit sa mga rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Sa kasalukuyan naman, wala pa tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Gayunpaman, in the next 24 hours, posible magtaas tayo ng gale warning, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. At yan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Goryo. Para sa karagdagang impormasyon pa, magkakaroon tayo ng press conference mamayang 1:30 p.m. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.